Parang namumula na ba sa hiya ang investment portfolio mo dahil sa sobrang baba ng performance? Alam kong familiar ka sa feeling na, yan, di ba? Sumisigaw ang balita tungkol sa pagbagsak ng market, pababa ng pababa ang mga graph, at parang kusa nang kumakaway ang kamay mo sa button na sell all. Sandali lang, huminga ka muna ng malalim. Ngayon, pag-uusapan natin kung paanong ang isang sinaunang pilosopiya na ipinanganak higit 2,000 taon na ang nakalipas ay pwedeng maging pinakamahusay mong financial advisor ngayong 2024. Aalamin natin kung paano makakatulong ang mga prinsipyo ng mga Stoic tulad ng Emperor na si Marcus Aurelius at ng pilosopong si Seneca para hindi lang natin malampasan ang pagbagsak ng market kundi lumabas din tayong mas matatag. Sa tingin mo, hindi bagay ang pilosopiya at pera? Ipinapangako ko, pagkatapos mong mapanood ito hanggang dulo, iba na ang magiging tingin mo sa iyong portfolio. Pero bago ang lahat, mabilis lang nating i-breakdown. Ano ba talaga itong tinatawag nating stoicism? Kalimutan mo na ang imahe ng taong walang emosyon or yung parang bato kung titingnan. That is a Hollywood myth. Sa totoo lang, ang stoicism ay isang praktikal na pilosopiya sa buhay, isang uri ng operating system para sa ating pag-iisip. Ang pangunahing layunin nito ay tulungan ang isang tao na makamit ang panloob na kapayapaan at kahulugan kahit anong gulo pa ang mangyari sa labas. Ang susi sa kaisipan ng mga Stoic na gagamitin natin ngayon ay tinatawag na dichotomy of control. Simple lang ito, tulad ng lahat ng henyong ideya. May mga bagay sa mundo na kaya nating kontrolin at may mga bagay na hindi natin kaya. At alam mo ba kung ano ang tiyak na hindi kayang kontrolin ng isang investor? Ang araw-araw na pagbabago sa merkado, ang balita sa mundo, o ang desisyon ng mga central bank. Pero ang pwede mong kontrolin, ang reaksyon mo sa mga ito, ang iyong diskarte at ang sarili mong aksyon. Sa simpleng paghihiwalay na ito, matatagpuan ang pangunahing sekreto ng pagiging financially at emotionally stable. Kaya, magsimula tayo sa pinakaugat ng lahat. Ano o sino ba talaga ang pinakamalaking kalaban ng isang investor? Karamihan sa atin ay sasagot, pagbagsak ng merkado, inflation, o masasamang balita. Pero kung tatanungin mo ang mga Stoics, tatawanan lang nila ang sagot na yan. Alam nila na ang totoong kalaban ay hindi nakaupo sa Wall Street, kundi nakatago lang sa loob ng ating isip. Ito ay ang sarili nating emosyon, ang takot kapag bumabagsak ang lahat at ang kasakiman kapag tumataas ang lahat. Itong dalawang puwersa ang nagtutulak sa atin na gumawa ng mga pinakamalaking pagkakamali, ang magbenta sa pinakababa at bumili sa pinakamataas na presyo. Ang merkado ay isa lang instrumento, neutral ito. Pero ang reaksyon natin sa paggalaw nito ang siyang magdedetermina kung tayo ba ay kikita o malulugi. Isipin mo ang isang siruhano na nagpapanik sa tuwing makakakita ng dugo. Pagkakatiwalaan mo ba siya? Kung hindi, bakit natin ipinagkakatiwala ang pamamahala ng ating pera sa sarili nating nagpapanik? Ang stoicismo ay nagtuturo sa atin na maging isang siruhano para sa ating portfolio. Kalmado, may kalkulasyon, at nakatuon lamang sa proseso, hindi sa ingay ng emosyon sa paligid. Ito ang una at pinakamahalagang hakbang tungo sa financial stability. Bago mo pamahalaan ang iyong pera, matuto ka munang pamahalaan ang iyong sarili. Ngayon, isagawa na natin sa praktika ang tinatawag na dichotomy of control. Kumuha ka ng papel o kaya naman buksan mo ang iyong digital notes. Hatiin ito sa dalawang kolumna. Sa kaliwang bahagi, ilista mo lahat ng bagay na may kinalaman sa iyong investments, subalit wala sa iyong kontrol. Halimbawa,
Ang presyo ng mga shares ngayon, ang magiging balita bukas, ang antas ng inflation, politika ng mundo, at ang mga opinyon ng financial analysts. Siguradong mahaba at nakakatakot ang listahang ito. Ngayon, sa kanang kolum naman, isulat mo ang mga bagay na talagang nasa ilalim ng iyong kontrol. Halimbawa, ang iyong diskarte o strategy, ang halaga ng regular na pagdaragdag mo ng pondo, ang diversification ng iyong portfolio, ang desisyon na hindi magbenta kapag may panic, at ang oras na ginugugol mo para aralin ang mga kumpanya. Mapapansin mo na mas maikli ang listahang ito, pero ito ang mas mahalaga. Itinuturo sa atin ng mga Stoic na ilaan ang 100% ng ating lakas at atensyon sa kanang kolum at tuluyan nating balewalain ang kaliwa. Tigilan mo na ang pag-refresh ng stock prices kada 5 minuto. Sa halip, suriin mo kung umaayon ba ang iyong portfolio sa orihinal mong diskarte. Ang simpleng pagsasanay na ito ay naglilipat ng iyong atensyon mula sa walang silbing pag-aalala patungo sa mga aksyong may kabuluhan. Titigil ka na sa pagiging biktima ng merkado at magiging arkitekto ka na ng iyong sariling pinansyal na kinabukasan. Tuklasin pa natin ng mas malalim ang unang prinsipyo na hango sa paghihiwalay ng mga bagay na kontrolado at hindi natin kontrolado. Mag-focus sa iyong mga aksyon, hindi sa mga resulta. Isipin mo ang isang stoikong mamamana. Magagawa niya ang lahat ng perpekto. Pipiliin ang pinakamahusay na pana, hihilahin ang pisi ng tamang-tama, at isasaalang-alang ang direksyon ng hangin. Kumpleto niyang kontrolado ang proseso ng pagbaril. Pero sa oras na bitawan niya ang pana, wala na siyang kontrol dito. Ang biglaang paghampas ng hangin ay maaaring magpaiba ng direksyon nito mula sa target. Ang stoikong mamamana ay hindi magwawala o mag-aalala ng sobra kung hindi siya tumama. Ang susukatin niya ay ang kanyang ginawang pagbaril, hindi ang resulta ng pagtama. Sa pag-i-invest, parehong-pareho ang sitwasyon. Ang iyong pagbaril ay ang iyong diskarte. Pwede kang pumili ng dekalidad na mga asset, i-diversify ang mga ito at regular na magdagdag sa iyong account. Ginagawa mo ang lahat ng tama, ngunit ang merkado ay maaaring bumaba at pansamantalang magpakita ng pagkalugi ang iyong portfolio. Yan ang tinatawag na bugso ng hangin. Ang walang karanasang investor ay huhusgahan ang sarili batay sa kulay pula na nakikita niya sa iyap at magsisimulang magpanik. Ngunit ang stoikong investor ay sasabihin sa sarili, sinunod ko ang aking plano, tama ang aking mga aksyon, ang resulta ay wala na sa aking kontrol. Ang ganitong pananaw ay nag-aalis ng matinding psikolohikal na presyon at nagpapahintulot sa iyo na kumilos ng matino at rasyonal sa halip na magpatalo sa emosyon o magpabago-bago ng isip. Ngayon, dumako naman tayo sa isa sa pinakamabisang ehersisyo ng mga Stoic. Kahit pa medyo may kadiliman ito. Ito ay tinatawag na premeditatio malorum na nangangahulugang paghahanda sa pinakamasama o pag-aabang sa kapahamakan. Mukhang nakakatakot pakinggan, pero sa totoo lang, napakalaking tulong nito sa mga investor. Simple lang ang prinsipyo. Sa halip na umasa lang sa maganda, isipin mo ng detalyado ang pinakamasamang pwedeng mangyari, ang worst case scenario. Umupo ka sa tahimik at tanungin mo ang sarili mo. Ano ang pinakanakakakilabot na pwedeng mangyari sa mga investment ko? Halimbawa, bumagsak ang portfolio mo ng 50%. Hindi lang 10, hindi lang 20, kundi kalahati. Ano ang gagawin mo? Paano nito maaapektuhan ang buhay mo? Kakayanin mo bang bayaran ang mga bills? Mapipilitan ka bang itigil ang ilang plano mo? Gumawa ka ng konkretong plano para sa sitwasyong ito. Siguro, mapagdesisyunan mo
na kailangan mo ng mas malaking emergency fund or financial cushion. O baka naman ma-realize mo na sobrang laki pala ng risk na kinuha mo. Ang nakakagulat na bahagi nito, ang paradox, ay kapag hinarap mo ang takot mo at naghanda ka, nawawala ang kapangyarihan nito sa iyo. Hindi ka na matatakot sa hindi mo alam dahil naisip mo na ang pinakamasamang pwedeng mangyari at may plan of action ka na. Para itong financial fire drill, mas maganda na mag-ensayo tayo habang kalmado pa ang sitwasyon kaysa magpanik kapag nagsisimula na ang totoong sunog. May isa pang napakahalagang konsepto sa Stoicismo. Ito ang tinatawag na amor fati o sa simpleng salita, pagmamahal sa iyong tadhana. Hindi ibig sabihin nito ay kailangan mong magsaya tuwing nalulugi ka. Ang ibig sabihin, tanggapin mo ang realidad kung ano man ito, nang walang reklamo o pagtanggi. Ang market o pamilihan ay hindi mo kaibigan o kaaway. Hindi ito sadyang nagtatangkang ubusin ka o yayamanin ka. Ang market ay isa lamang puwersa ng kalikasan, parang karagatan o panahon. Minsan payapa, minsan naman ay umaalindog at nagkakabagyo. Ang magreklamo na nagkaroon ng correction sa market ay kasing walang kabuluhan ng pagrereklamo dahil biglang umulan. Hindi mo mababago ang panahon, pero maaari kang magdala ng payong. Sa pag-i-invest, ang payong mo ay ang iyong estratehiya, diversifikasyon, at pagiging kalmado o cool head. Kapag tinanggap mo ang volatility o ang pagiging pabago-bago bilang natural na bahagi ng laro, hindi ka na nito matatakot. Maiintindihan mo na ang pagbaba ay kasing natural lang ng pag-akyat. Higit pa rito, kadalasan, sa panahon ng bagyo o krisis, lumilitaw ang pinakamagandang mga pagkakataon. Ang pagtanggap sa realidad ay hindi nangangahulugang pagiging pasibo. Ito ay paglaya ng enerhiya na nasasayang sa pag-aalala at pagtanggi. Sa halip, gagamitin mo ang enerhiyang ito sa mga matitinong aksyon na magagawa mo ngayon din. Mahalin mo ang iyong tadhana kahit na pansamantala kang nalugi dahil ito ay bahagi ng iyong paglalakbay. Si Marcus Aurelius, ang Romanong emperador at isa sa mga pinakadakilang Stoic, ay may personal na journal na sinasagutan araw-araw. Doon niya inilalagay ang kanyang mga iniisip, mga takot at sinusuri niya ang kanyang mga reaksyon. Kung ganoon, bakit hindi rin ito gawin ng isang investor? Magtago ng sariling journal ng investor. Pwede itong simpleng notebook o isang file lang sa computer. Isulat mo rito hindi lang kung ano ang binili o ibinenta mo, kundi pati na rin kung bakit mo ito ginawa. Ano ang iyong mga saloobin at emosyon noong mga sandaling iyon? Halimbawa, bumagsak ang merkado ngayon ng 5%. Nakaramdam ako ng matinding kaba at gustong ibenta ang lahat dahil takot ako sa mas malala pang pagbaba. Pero nagpasya akong manatili sa aking diskarte at walang gawin. O kaya, bumili ako ng shares ng Company X dahil pinag-uusapan ito ng lahat at takot akong maubusan ng kita. Pagkatapos ng 6 na buwan o isang taon, balikan at basahin ang mga tala na ito. Magugulat ka sa iyong matutuklasan kung gaano kadalas nagkakamali ang iyong emosyonal na desisyon. Ang journal na ito ay magsisilbing personal mong coach. Ipapakita nito sa iyo ang iyong mga kahinaan, ang iyong mga cognitive bias, maling pag-iisip, at ang mga nag-uudyok sa iyo para magpanik. Ang pagtatala sa ganitong journal ay isang paraan ng mindfulness o self-awareness. Sa halip na maging isang reactive player na basta na lang sumasabay sa bawat pagbabago ng merkado, ito ay magpapabago sa iyo para maging isang masusing at nag-iisip na strategist. Si Seneca, isa pang dakilang Stoic,
ay kabilang sa pinakamayamang tao sa Roma. Pero paulit-ulit niyang ipinaaalala sa sarili at sa lahat na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi. Ayon sa kanya, hindi mahirap ang may kaunti, kundi ang patuloy na naghahangad ng sobra-sobra. Paano ito konektado sa investment? Napakasimple. Kapag bumabagsak ang market, masyado tayong nakatuon sa mga numero. Nagiging sentro ng isip natin ang nawalan ako ng 10,000 o kaya naman bumaba ng 15% ang portfolio ko. Ikinakabit natin ang ating halaga at kaligayahan sa balanse ng ating brokerage account. Inaalok ng stoicism na ilipat natin ang ating focus. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ka ba talaga nag-i-invest? Malamang na ang sagot ay hindi para lang magkaroon ng 1 milyon sa account. Sa halip ito ay para masigurado ang pamilya, para makapaglakbay, o para magkaroon ng kalayaan sa pagpili. Iyan ang iyong tunay na mga layunin. Ang pagbagsak ng market ay isa lamang panandaliang pagbabago sa iyong paglalakbay patungo sa mga layuning iyon. Ang iyong bahay, ang iyong pamilya, ang iyong kalusugan, ang iyong kakayahan, lahat ng iyan ay mananatili sa iyo. Kapag naaalala mo ang mga tunay na halaga, ang panandaliang pagbaba ng halaga ng mga virtual na asset ay hindi na tila katapusan ng mundo. Yan ay simpleng ripple lang sa tubig, hindi ang paglubog ng barko ng iyong buhay. Tandaan, ang portfolio ay isang kasangkapan para makamit ang buhay, hindi mismo ang buhay. Ang modernong investor ay nabubuhay sa gitna ng matinding bagyo ng impormasyon. Napakaraming website, Telegram channel at YouTube vlogger ang nagsisigawan at nagsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Benta na agad! Bilihin mo ang stock na yan! Aangat yan! Malapit na ang katapusan! Ang ingay ng impormasyong ito ang pangunahing dahilan ng iyong pagkapanik at ng mga padalos-dalos na desisyon. Iminumungkahi ng mga Stoic na gumamit tayo ng isang malakas na mental filter o panala sa isip. Bago ka maniwala sa anumang balita o payo, tanungin mo muna ang sarili mo ng 3 bagay. Una, ang impormasyon ba na ito ay totoo at batay sa katotohanan o ito ba ay opinyon at emosyon lang ng ibang tao? Ikalawa, makatutulong ba ang impormasyong ito sa aking pangmatagalang desisyon sa pag-i-invest? Ikatlo, nasa ilalim ba ng aking kontrol ang pinag-uusapan sa balitang ito? Malalaman mo na 99% ng financial content ay hindi pumapasa sa filter na ito. Ang hula ng isang analyst kung saan pupunta ang merkado bukas ay isa lamang opinyon, hindi katotohanan. Walang kabuluhan ang balita tungkol sa iskandalo ng isang kumpanya kung ikaw ay isang long-term investor na may diversified portfolio. Mag-unfollow or mag-unsubscribe sa lahat ng nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa at nagtutulak sa iyong kumilos ng padalos-dalos. Manatili lamang sa isa o dalawang mapagkakatiwalaang source para sa mga fact mustasa or katotohanan. Ang Stoic Information Detox na ito ang pinakamaganda mong magagawa para maprotektahan ang iyong sarili, ang iyong pag-iisip at ang iyong puhunan. Para sa mga Stoics, ang tiyaga ay isa sa pinakamahalagang kabutihan. Ngunit para sa isang mamumuhunan, ang tiyaga ay hindi lang simpleng asal, isa itong superpower. Ang buong mundo ng pananalapi ay nakatuon sa bilis, high-frequency trading, balita bawat minuto at agarang transaksyon. Sinasanay tayo na kailangan nating laging may ginagawa upang kumita. Ngunit ang Stoicism ay nagtuturo sa atin ng kapangyarihan ng hindi pagkilos. Sabi nga ng dakilang mamumuhunan na si Warren Buffett na ang pilosopiya ay punong-puno ng kaisipang Stoic. Ang stock market
ay isang aparato para sa paglilipat ng pera mula sa mga padalos-dalos patungo sa mga matiyaga. Ang bumabagsak na merkado ang pinakamalaking pagsubok sa iyong tiyaga. Sumisigaw ang iyong buong kalooban, gumawa ka ng paraan. Ngunit kadalasan, ang pinakatamang gawin ay ang hindi gumawa ng anuman. Manatili lang sa iyong plano, regular na magdagdag ng pondo sa iyong account at maghintay. Ang magic ng compound interest ay gumagana lamang sa matagalang panahon. Kapag sinubukan mong hulaan ang pinakamababa o ang pagbaliktad ng merkado, nagiging sugarol ka at hindi na isang mamumuhunan. Naiintindihan ng isang stoic na ang oras ang kanyang pangunahing kakampi. Nagtatanim siya ng puno at hindi niya ito hinuhukay araw-araw para tingnan kung paano lumalaki ang ugat. Dinidiligan lang niya ito at matiyagang hinihintay ang mga bunga. Ang iyong portfolio ay parang ganoong puno rin. Ang alamat ng mabilisang yaman or get rich quick ang posibleng pinakadelikadong kasinungalingan sa mundo ng stock market. Nakaka-excite isipin ang mga kwento ng mga taong bigla na lang yumaman dahil sa isang sikat at nagtitrend na stock. Pero tandaan, sa bawat isang istorya ng biglang yaman, may libu-libong istorya naman ng mga taong nawalan ng lahat dahil lang sa paghahabol ng madaling kita. Ang mga stoiko, ay hindi nagpapahalaga sa panandaliang sarap o mabilisan na resulta. Ang pinaniniwalaan nila ay disiplina, pagiging consistent at pangmatagalang paggawa. Kaya naman, ang filosofiya ng stoicismo ay perpektong umaangkop sa estratehiya ng long-term investing o pangmatagalang pamumuhunan. Kapag bumili ka hindi lang ng simpleng stock ticker, kundi bumibili ka ng bahagi sa isang dekalidad na negosyo, ang taya mo ay hindi ang presyo nito bukas, kundi ang paglago ng negosyong iyon sa loob ng maraming taon. Kung bumagsak man ng 20 o 30% ang presyo ng stock ng isang magandang kumpanya, hindi nito binabago ang kalidad ng negosyo mismo. Para sa isang long-term investor na stoic, hindi ito trahedya, kundi sale o bagsak presyo. Ito ay pagkakataon para makabili ng dekalidad na asset sa mas murang halaga. Hinihimok tayo ng kasakiman na maghanap ng mga rockets na aakyat agad bukas. Ngunit ang karunungan ng Stoic ay nagtutulak sa atin na maghanap ng maaasahang mga kumpanya na lalago sa loob ng ilang dekada. Nasa iyo ang pagpili, mabilis pero mapanganib na pangangaso or mabagal pero matatag na pagtatanim. Si Epictetus, isa sa mga dakilang Stoic na dating alipin pero naging respetadong pilosopo, ay maraming sinabi tungkol sa kalayaan. Pero ang tinutukoy niya ay hindi ang kalayaang pampulitika, kundi ang panloob na kalayaan. Ang turo niya, nagiging alipin tayo kapag lubos tayong naitali sa mga bagay na hindi naman natin pag-aari at hindi natin kontrolado. Ngayon, pag-isipan natin, gaano kadalas tayong nagiging alipin ng ating investment portfolio? Nagdiriwang tayo kapag tumataas at lubos tayong nalulumbay kapag bumababa. Ang ating pakiramdam at ang pagtingin natin sa sarili ay direkta ng nakasalalay sa mga berde at pulang numero sa screen. Ito mismo ang pagkaalipin sa pananaw ni Epictetus. Ang iyong net worth ay hindi tumutukoy sa iyong halaga bilang tao. Self-worth. Hindi ikaw ang balanse ng iyong brokerage account. Upang makamit ang kalayaan, kailangan mong lumikha ng distansya sa pagitan mo at ng iyong pera. Ulit-ulitin mo sa sarili mo, ang aking mga investment ay instrumento lamang. Hindi sila ang nagtatakda kung sino ako. Kapag naputol mo na ang emosyonal na ugnayan na iyan, mas makakagawa ka ng desisyon tungkol sa iyong mga asset ng mas matino at objektibo. Hindi ka na magbebenta dahil sa takot na maghirap ka,
at hindi ka nabibili dahil sa pagnanais na yumaman. Ikaw ay simpleng mamamahala ng isang instrumento para matupad ang iyong mga layunin sa buhay. Madalas naguguluhan ang mga investor sa dalawang saligang konsepto, ang presyo, war price, at ang halaga, value. Ang presyo ay ang halagang binabayaran mo para sa isang share ngayon. Pabago-bago ito, nakadepende sa sentimiento ng publiko, sa mga balita, at sa pagpapanik. Ang halaga naman ay ang intrinsic or fundamental na halaga ng negosyong nasa likod ng share na iyon. Mas matatag ito at nakasalalay sa kita, mga ari-arian, assets, at mga plano nito sa hinaharap. Ang isang stoic, tulad ng sinumang matalinong investor, ay palaging nakatuon sa halaga, hindi sa presyo. Sa isang bumabagsak na merkado, ang presyo ng maraming mahuhusay na kumpanya ay maaaring bumaba ng husto, mas mababa pa sa tunay nilang halaga. Nagbebenta ang mga tao dahil sa takot, hindi na iniintindi kung maganda ba o hindi ang negosyo. Para sa isang stoic na investor, hindi ito dahilan para matakot, kundi isang natatanging pagkakataon. Hindi lang siya nakakakita ng bumababang chart, kundi pagkakataong makabili ng parte sa isang napakagandang negosyo na may malaking diskwento. Kumikilos siya na parang isang mamimili sa sale sa tindahan. Kung ang matagal na niyang gustong bagay ay nagpresyo ng kalahati, matutuwa siya at bibilhin ito sa halip na tumakbo palayo sa takot. Upang matutunan mong makita ang halaga, kailangan mong gawin ang iyong takdang aralin or due diligence. Pag-aralan ang mga kumpanya at unawain ang kanilang business model. Mas mahirap itong gawin kaysa sa basta pagtingin lang sa presyo. Ngunit ang pamamaraang ito ang nagbibigay daan sa iyo para mapanatili ang iyong kalmaduhan at kumita pa sa gitna ng kaguluhan sa merkado. Sa prinsipyong stoic ng pagpapakumbaba, natututunan nating tanggapin na may hangganan ang ating kaalaman. Hindi pwedeng alam mo na ang lahat ng bagay. Kapag inuugnay natin ito sa pag-i-invest, pumapasok tayo sa mahalagang konsepto ng tinatawag na sakop ng kakayahan, circle of competence. Ito ang mga industriya at kumpanya na talagang naiintindihan mo ang kanilang negosyo. Siguro, nagtatrabaho ka sa IT, kaya alam mo kung paano gumagalaw ang software market. O isa kang doktor at pamilyar ka sa mga pharmaceutical company. Pwede ring isa ka lang, talagang seryosong gamer at nakikita mo ang mga trend sa video game industry. Ang sakop ng kakayahan mo ang iyong tanggulan, iyong kuta. Pangunahin dyan ka dapat mamumuhunan. Bakit napakahalaga nito lalo na kapag bumabagsak ang merkado? Dahil kung bumaba man ang presyo ng mga stocks ng kumpanyang lubusan mong pinag-aralan, may matibay kang pananalig sa pangmatagalan nitong potensyal. Alam mo na hindi naman apektado ang negosyo nito at pansamantala lang ang pagbaba ng presyo. Hindi ka mataranta. Pero kung bumili ka ng stocks ng isang biotech company na wala kang alam sa mga ginagawa nila at sumunod ka lang sa payo ng iba, siguradong kakabahan ka sa unang pagbagsak pa lang. Hindi mo kasi alam kung fundamental na problema na ba yan o simpleng takot lang ng merkado. Kaya mamuhunan sa mga bagay na alam mo. Ito ang prinsipyong stoic na magliligtas sa iyo sa maraming abala at pera. Ang stoicism ay hindi nangangahulugan na iiwasan mo ang lahat ng panganib. Sa halip, ito ay tungkol sa paano mo ito matalinong pangangasiwaan. Ayon kay Seneca, dapat piliin natin ang mga sitwasyon kung saan ang potensyal na kikitain ay malayong mas malaki kaysa sa halaga na posibleng mawala. Sa mundo ng modernong pananalapi, ito ang tinatawag na asymmetrical bets. Halimbawa, maaari kang mawala ng ₱1, pero maaari ka namang manalo ng ₱100.
Ito ay isang napakagandang asymmetrical at kapaki-pakinabang na pusta. Paano mo ito ia-apply kapag bumabagsak ang market? Kapag ang market ay bumagsak na ng malaki, mas maliit na ang posibilidad na bumagsak pa ito lalo kumpara sa posibilidad na tumaas ito sa hinaharap. Kapag bumili ka ng shares mula sa matitibay na kumpanya pagkatapos ng malakas na market correction, gumagawa ka ng asymmetrical bet. Oo, pwede pa silang bumaba ng 10 hanggang 20%. Iyan ang iyong limitadong panganib. Pero sa loob ng ilang taon, posible silang umakyat ng 100 o 200%. Iyan naman ang iyong malaking potensyal na tubo. Ang isang investor na nagpapanik ay nakikita lamang ang panganib ng patuloy na pagbagsak. Ngunit ang isang stoic investor na armado ng lohika ay nakikita ang asymmetrical opportunity. Hindi niya sinusubukang hulaan kung kailan ang pinakamababang presyo dahil imposibleng gawin iyan. Naiintindihan lang niya na pumanig na sa kanya ang tsansa, kaya kumikilos siya ng mahinahon. Hahatiin niya ang kanyang mga pagbili sa paglipas ng panahon para mas mapababa pa ang kanyang risk. Ano ba ang pananaw ng isang stoic tungkol sa diversification? Sa unang tingin, mukhang isa lang itong teknikal na termino na makikita mo sa mga libro tungkol sa finance. Pero sa totoo lang, may malalim na karunungang stoic ang nakatago dito. Ang diversification ay isang praktikal na pagtanggap na ang kinabukasan ay hindi natin alam at wala sa ating kontrol. Hindi natin alam kung aling industriya ang biglang aangat o sisikat sa susunod na dekada at alin naman ang babagsak. Hindi rin natin sigurado kung aling kumpanya ang makakaranas ng hindi inaasahang problema. Kapag pinaghihiwa-hiwalay natin ang ating mga investment sa iba't ibang assets, bansa at sektor ng ekonomiya, para nating sinasabi sa mundo, alam kong wala akong alam. Hindi ko kayang hulaan ang mangyayari. Kaya naghahanda ako para sa iba't ibang posibleng sitwasyon. Isa itong malinaw na pagpapakita ng pagpapakumbaba ng isip o intellectual humility. Kapag bumaba ang isang bahagi ng iyong portfolio, may ibang bahagi naman na posibleng tumaas o kaya hindi ganoon kalaki ang ibinaba. Dahil dito, nagiging mas stable ang pangkalahatang galaw nito. Protektado ka nito hindi lang sa posibleng pagkalugi sa pera, kundi pati na rin sa matitinding emotional stress or pag-aalala. Ang isang diversified portfolio ay parang isang barko na may iba't ibang watertight compartment. Kahit pa mabutas ang isa sa mga compartment na ito, mananatili pa rin itong nakalutang. Ito ang iyong sariling mekanismo upang tanggapin at harapin ang hindi inaasahang mga pangyayari sa mundo. Ang isa sa pinakamabisang paraan para talunin ang iyong mga emosyonal na kahinaan ay ang ganap na alisin ang sarili mo sa proseso ng paggawa ng desisyon. Parang nakakabaliw, pero sigurado akong papalakpakan ito ng mga stoic. Pinahahalagahan nila ang mga sistema at gawi na nagtutulak sa iyo na kumilos ng tama, na parang naka-autopilot, nang hindi umaasa sa willpower or sa lakas ng loob na madaling bumigay kapag stressed ka. Sa pamumuhunan, isinasagawa ito sa pamamagitan ng automation. Mag-set up ka ng regular at automatikong pag-load ng pondo sa iyong brokerage account at automatikong pagbili ng mga pondo o stocks na pinili mo sa isang nakapirming halaga. Halimbawa, tuwing ika-10 araw ng buwan, automatikong kukunin sa iyong card ang isang tiyak na halaga at gagamitin ito para bumili ng shares ng index fund. Iyon na, hindi mo na kailangang magdesisyon kung bibili ka o hindi. Hindi mo na kailangang bantayan ang merkado at pag-isipan kung maganda ba ang timing ngayon. Ang sistema na ang gumagawa ng lahat. Ang pamamaraang ito,
nakilala bilang dollar cost averaging, DCA, ay lalong epektibo sa panahong bumabagsak ang merkado. Ang nakapirmi mong halaga ay automatikong makakabili ng mas maraming shares kapag mura ang presyo at mas kaunti naman kapag mataas ito. Sistematiko mong kinakamit ang benepisyo mula sa mga pagbagsak ng presyo nang hindi mo man lang iniisip. Ito ang stoicism sa pinakadalisay na anyo nito, ang paggawa ng isang matalinong sistema na magpoprotekta sa iyo laban sa sarili mong pagiging irasyonal. Balikan natin ang pinakamalaking tukso sa bumabagsak na merkado, ang kagustuhang ibenta lahat. Isa itong reaksyong laban o takbo, fight or flight, na nakatanim sa ating pagkatao mula pa sa ebolusyon. Nakikita ng utak natin ang banta, ang mga pagkalugi, at sumisigaw, takbo na. Pero ang stock market ay ang lugar kung saan madalas na humahantong sa kapahamakan ang ating mga instinct. Ang pagbebenta ng nagpapanik ay garantisadong paraan para gawing formal ang iyong pagkalugi. Ginagawa mong totoo at permanente ang pansamantalang pagkalugi na nasa papel lang. Dito, muling babaling ang isang stoic sa dichotomy of control. Makokontrol ko ba ang pagbagsak ng merkado? Hindi. Pero, makokontrol ko ba ang pagpindot sa boto ng benta? Oo. Ang desisyong huwag magbenta ay isang aktibong aksyon batay sa disiplina, hindi lang ito pasibong paghihintay. Ito ang iyong mulat na pagpili na panindigan ang pangmatagalang plano. Alalahanin ang lahat ng nakaraang krisis, ang krisis noong 2008, noong 2000 at iba pa. Matapos ang bawat pagbagsak, kahit ang pinakamasahol, bumabangon ang merkado at umaabot sa bagong pinakamataas na antas. Ang tanging natalo ay ang mga nagbenta sa pinakamababang presyo at hindi na bumalik. Ang pasensya at ang kakayahang pigilan, ang instinct na mag-panic selling, iyan ang naghihiwalay sa matagumpay na investor mula sa iba. Ang trabaho mo ay manatili lang at hintayin na lumipas ang bagyo. Kung pagkakamali ang magbenta sa panahon ng pagbaba ng presyo o dip, hindi ba't mas maganda kung bumili na lang tayo? Pero tandaan, napakanipis ng linya sa pagitan ng matalinong tapang at kawalang ingat. Masamang estratehiya ang basta na lang bumili ng lahat ng pabagsak. Ang tunay na galing sa pag-i-invest ay ang pagbili ng mga dekalidad at napili ng mga asset sa mas mababang presyo. Paano gumagawa ng ganitong desisyon ang isang stoic na investor? Hindi niya ginagamit ang emosyon, kundi lohika at isang plano na inihanda niya ng maaga. Sa panahong kalmado pa ang merkado, gumagawa siya ng kanyang wish list. Isang listahan ng mga mahuhusay na kumpanya na nais niyang maging bahagi ng kaniyang portfolio. Pero masyadong mataas ang presyo sa kasalukuyan. Nagtatakda siya ng target na presyo ng pagbili para sa bawat isa. At kapag bumagsak ang merkado at naabot ang presyong iyon, hindi siya natatakot. Hindi niya ito nakikita bilang krisis, kundi isang pagkakataon upang isakatuparan ang kaniyang plano. Hindi siya padalos-dalos, kundi methodical. Hindi ito pagsusugal o ang tinatawag na pagsalo sa bumabagsak na kutsilyo. Ito ay kalmadong pagsasagawa ng estratehiya. Kung wala ka namang ganitong plano, mas mainam na ipagpatuloy mo na lang ang automatikong pagbili ng index funds. Pero kung handa kang mag-aral at gawin ang iyong homework, ang pabagsak na merkado ay magiging kakampi mo. Mag-aalok ito sa iyo ng mga pinakamahusay na kumpanya sa mundo at may napakalaking diskwento pa. Sa tuwing bumabagsak ang merkado, parang kabuti kung dumami ang mga eksperto at mga nagpapayo. Bigla na lang ang iyong katrabaho, kapitbahay o kaibigan, lahat sila ay may matitinding payo para sa iyo. Maririnig mo ang mga ganitong linyada. Benta ko na lahat, gawin mo rin.
Dapat bumili ka ng ginto o bilhin mo na yung stock na yan, insider information. Yan. Ngayon, paano ka ba dapat mag-react ayon sa pananaw ng Stoicism? Una, manatili kang kalmado. Makinig ka ng magalang. Walang saysay kung makikipagtalo ka pa. Pangalawa, lahat ng payong marinig mo ay dadaanin mo sa iyong sariling filter or pagsusuri. Tanungin mo ang sarili mo, saan ba talaga nakabatay itong payo na ito? Tugma ba ito sa personal kong financial goals at sa risk profile ko? Naiintindihan ko ba talaga yung asset na sinasabi nilang bilhin ko? Sa 99%, 99% ng mga pagkakataon, ang magiging sagot diyan ay hindi. Ang Stoicism ay pilosopiya ng pagsasarili, self-sufficiency. Ikaw ang may buong responsibilidad sa lahat ng desisyon mo. Ang pagpasa ng responsibilidad na iyan sa kapitbahay mo or sa isang guro na hindi mo naman kilala sa internet ay pagpapakita ng kawalang gulang or immaturity. Gamitin mo ang impormasyon mula sa iba bilang panggatong sa pag-iisip, food for thought. Pero huwag na huwag mo itong gagawing direktang gabay sa pagkilos. Ang iyong financial future ay nasa kamay mo lang. Ikaw lang ang dapat magdesisyon batay sa sarili mong pagsusuri at sarili mong diskarte. Iyan ang tunay na kalayaan sa pag-iisip, ang tunay na intellectual independence. Sa huli, ang layunin ng isang stoikong investor ay hindi lang ang malampasan ang unos, kundi ang lumabas na mas matibay dahil dito. Para rito, nagbigay ang modernong pilosopong sina Sim Taleb ng isang napakagandang termino, anti-fragility. Ang marupok na bagay ay nababasag sa isang tama. Ang matibay naman ay kayang tiisin ng tama at mananatiling pareho. Ngunit ang anti-fragile, ito ay nagiging mas mahusay pa dahil sa pinsala. Paano ito makakamit? Una, sa pamamagitan ng paglikha ng isang anti-fragile na portfolio. Hindi lang ito simpleng diversification. Kailangan mayroon itong mga asset na pwedeng makinabang sa panahon ng kaguluhan. Kasama rito ang pagkakaroon ng reserba o cash para makabili sa panahon ng pagbagsak at ang pag-iwas sa malaking utang na magpapahina sa iyo. Ngunit ang mas mahalaga ay ang pagbuo ng isang anti-fragile na pag-iisip. Ang bawat pagbagsak ng merkado na nalampasan mo ng hindi ka natataranta ay nagpapatibay sa iyo at nagpapadagdag ng karanasan mo bilang isang investor. Sa ganoong paraan, napatutunayan mong gumagana ang iyong diskarte. Lumalaki ang tiwala mo sa sarili. Nababawasan ang takot mo sa mga krisis sa hinaharap. Natututo ka sa iyong mga pagkakamali at inaayos mo ang iyong plano. Ang kaguluhan sa merkado ay hindi na nagiging banta, nagiging isang training tool. Ito na humuhubog sa iyong karakter at nagpapatalas ng iyong kakayahan. Ang tunay na layunin ay hindi ang iwasan ang volatility, kundi ang matutunan kung paano ito gamitin para sa sarili mong kapakinabangan. Kaya, mag-recap tayo. Ano ba ang naging takeaways natin ngayong araw? Ang pag-i-invest ay hindi isang madali at mabilis na takbuhan or sprint sa gitna ng panganib, kundi ito ay isang mahabang marapon. At ang pilosopiya ng Stoicism ang perpektong mental gear para sa distansyang ito. Ang pinakamahalaga ay ilipat ang atensyon mula sa mga bagay na wala tayong kontrol, tulad ng araw-araw na paggalaw ng merkado, papunta sa mga bagay na nasa kapangyarihan natin, ang ating emosyon, ang ating mga desisyon, at ang ating diskarte. Ang pagbagsak ng merkado ay hindi katastrope. Ito ay isang hindi maiiwasang bahagi ng paglalakbay. Isa itong pagsubok sa katatagan ng iyong plano at ng iyong karakter. At ang pinakaimportante, ito ay panahon ng malalaking oportunidad para sa mga taong nananatiling kalmado at kumikilos ng may katinuan.
at hindi padalos-dalos o pabigla-bigla. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Sana ay naging kapaki-pakinabang ito sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang mga ideya ng mga Stoics, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mga bagong video tungkol sa matalinong pag-i-invest. At syempre, i-click nyo na rin ang notification bell. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang mga paraan ninyo para manatiling kalmado kapag nagkakaroon ng matinding market volatility? May ginagamit ba kayong philosophical principles sa buhay o sa pag-i-invest? Mag-comment sa ibaba. Napaka-interesanting basahin ang inyong mga kwento at opinyon.